Tapos, birthday po yun ng barkada ng jowa ko. 12 na siguro, gano'n. Sabi ng nanay, saan ka ba? Sabi ko, susundin ka namin ng tatay mo. Gano'n. Sabi ko, ay, nagsabi pa ako, na ibang lugar. Sabi ko, dito kami sa Kinembular. Gano'n. Sabi niya, o puntahin namin yan na. Sinundo ako ng nanay ko sa sakyan namin, kasama yung lola ko at tatay ko. Sobrang tahimik. Nakainom po ako nun. Tapos, yun, sobrang tahimik, ganyan, awkward. Tapos pagdating sa bahay, hahambalusin sana ako ng tsinelas ng nanay ko sa mukha. Gumanon siya. Tapos parang, ako naman, since lasing nga ako, nasigawan ko siya. Sabi ko, oh sige, ihampas mo sa akin yan. Gumanon ako. Wala naman akong ginawang tama sa'yo, diba? Lahat ng mga achievements ko, lahat ng mga ganito, ganyan, wala lang dahil sinabi ko na bakla ako, gano'n. Ayun, na-shock siya. So yung mga tita ko po, yung lola, sila po yung nagpakalma sa akin. Oh, nasabi na ng nanay mo sa amin, yung sinabi mo sa kanya. Bigyan mo lang siya ng oras. Narinig po ako ng tatay ko. Ano sinabi ng tatay mo? Tahimik lang siya. Wala siyang sinasabi. Oo. Tapos after po, another 1 month na naman, na hindi po kami nag-usap. Pati po ng tatay ko, ng nanay ko. So yun, another routine na uuwi ako ng bahay. Yung pera ko lang gagamitin ko, ganyan-ganyan. Tapos parang may isang araw lang po na nagulat lang ako, inutusan ako ng nanay ko. Sabi niya, refillin mo yung tubig sa water station. Ay, inusap na ako ng nanay ko. Ako naman, sobrang enthusiastic ko, sige, kunin ko. Gumanon ako. So parang, sa small po na utos na yan, parang feel ko na, ay, na-notice niya na ako. Tapos, unti-unti na po yun, na parang binibuild po namin na, yun, chikahan. Pero, though nag-out na ako sa kanila, after nun, parang open secret siya. Balik din sa parang, pwede akong maging malamya, pero hindi pwede masyado. Tapos after po, doon na po ako nag-start na mag-drug.